The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples, Amen, I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. When a woman is in labor, she is in anguish because her hour has arrived. But when she has given birth to a child, she no longer remembers the pain because of her joy that a child has been born into the world. So you also are now in anguish, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy away from you. On that day, you will not question me about anything. Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. When a woman is in labor, she is in anguish because her hour has arrived. But when she has given birth to a child, she no longer remembers the pain because of her joy. Honestly, men can talk about this, but only women can understand. Yung nanganak lang talaga nakakaintindi dito. Ano pa? Minsan, tinawag ko ako mag-anoint ng nanay na mga anak. Pinapasok ako doon sa labor. Delivery room. Ano po? That was the shock of my life. Nakita ko doon mga nakabuka ka lahat. Ano po? Oo, sabi ko, ano ba naman itong pinasok ko? Ano po? Anyway, nandun ka na. Tapos, inanoint mo. Tapos, sari-saring sigaw. Nadidinig mo, ano po? Meron dong isang babaeng sigaw na sigaw. Minumura yung asawa. Ano po? At sabi ko doon sa komadrona, yung sabi, Nurse, kawawa naman siya. Wala ba kayong ginagawa pagka ganyan? Sabi ba naman nung head nurse, sabi niya, maniwala ka dyan, Father, pampito na yan. I guess hindi na ma-master yung pangangalak, no? Kaya yung mga lalaki, ang alam lang ay pagkwentuhan yon, pero yung tunay na ramdaman, hindi talaga. Hindi po ba? No? Tonight, I would like to share about the sharing of Nobo. Ano po? Kung naalala niyo yung sharing ng Nobo, ano po? Ang nakakaintindi lang rin noon yung may asawa. Ano po? May asawa. Kahit akong pari, ang alam ko lang ay kwento, pero hindi ko tagal lubusang maintindihan. Mapalad ako kasi ang aming ama, pag nag-aaway sila ni mama, pwede naming tanungin. Sabi, At doon ko naintindihan ang buhay pag-aasawa ay punong-puno ng misteryo. Ano po? Punong-puno ng misteryo. Pag nagagalit si mama, tatanungin ko si papa, ano po? Kadalasan na sagot niya, di ko alam. Puro misteryo, ano po? So yung mga mister, alam nila yan, ba't nagalit ang misis mo? Di ko alam. Di pa ba, no? So bahagi ng buhay mag-asawa. Ang 3 beses siya nag-away tungkol sa relihiyon kasi
Protestante ang tatay namin, Katoliko ang nanay namin. Yun lang ang matinding away na alam ko, na muntik sila maghiwalay. Ano po, muntik sila maghiwalay. Pero yung ibang away, petty things. Meron silang isang away, na galit ang nanay namin. Galing kami sa pagsimba, tapos okay naman yung misa, kaya lang pag-uwi namin, galit na galit ang nanay namin. Nung una, hindi maintindihan ng tatay ko. Hindi maintindihan ng tatay ko. Later on, naintindihan namin. Ang alin? Kasi may book table do sa simbahan. Niyaya ng nanay ko yung tatay ko. At bumili yung nanay ko ng libro, How to Make Your Husband Happy. Bumili. Tapos nagkwentuhan sila, tapos umalis ang tatay ko, nagalit ang nanay ko. Tapos pinag-iisipan namin, ano kayang kinagalit? Ano po? Yung pala, kinagalit ng nanay namin, hindi bumili ng tatay ko ng libro, How to Make Your Wife Happy. Bahagi yun sa misteryo. Ano po? Kaya yung mga dalagat binata, pag nilayan yung mabuti yan, ano po? Aba, sadyang marami kayong payong maririnig. Pero pag mag-aasawa na kayo, ibang-iba sa kwento ng buhay. Hindi po ba? Ano? Ibang-iba. Ha? Ano lamang ang paalala? Unang-una, kahit gaano kabuti ang Diyos, kahit gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos, hindi kayang ipagsanggalang ng Diyos ang sino man sa atin sa anumang uri ng kalungkutan, kahirapan, kabiguan. The first reading is all about it. Inassure niya si Saint Paul. Inassure niya. Pero, alam natin kung ano nangyari kay Saint Paul. Alam natin ang kwento ng buhay niya. Anong meron sa gospel? Well, sadyang bahagi ang pagluluksa, pagluha, na po, kung saan makikita mo ang mundo, masaya. 'Di ba? Anong sabi nila pag ikaw ay nag-asawa? Pag napangasawa mo ang talagang tamang lalaki o babae, ang sasabihin mo sa buhay mo, you are complete. 'Di ba? I am complete. Pero pag nagkamali kang pinakasalan, ang tawag sa iyo ay finish. You are you are finished. Ano po? Tapos ka na. Wala na. Ha? Magkaiba yun, di po ba? Ngayon, alam niyo yung 5 languages of love, hindi po ba? At sana alam niyo. O kung hindi niyo alam, ha? Kasi, kailangan natin tanggapin na kahit gaano kagusto ng Diyos na ikaw ay pasayahin, tanging ikaw lang talaga ang sasaya. Bakit? God will give us what we need, but not necessarily what we want. Tanggapin natin yun. What are the 5 languages of love? Siguro yung mga mag-asawa, kung hindi nyo alam, pag nilayan nyo ito ngayong gabi, huwag kayo matutulog. Ano po? 5 languages of love. People feel that they are loved, number 1, if they are being listened. Pag mayroong quality time, pag inupuan siya ng mister niya, ng misis niya, nag-usap sila, feel niya, love siya. Quality time ang tawag doon. Ano pa? Yung iba naman, feel nila, pag love sila, pag sila ay nireregaluhan. Gifts. Kaya yung iba, nakuha lang sa regalo. Di po ba? Ano?
wala. Oh, bakit pangit yung asawa mo? Oy, ang dami niyang regalo sa akin. Kasi ang language of love mo, gifts eh. Di ba? Ano? Pangatlo, touch. Touch. Sadyang may mga taong gusto nilang sila'y hinahawak-hawakan. Pag umiiyak, niyayapos. Oh. Kahit anong problema, ang problema ko, iyapos silang ni Mister. Wala na yung problema. Kasi naramdaman niya, niyapos siya. Ano po? Yung iba naman, service. Service. Ha? Talagang, pinaglilingkuran, pinagluluto, di ba? Inaasikaso. Ha? Si Mister yung namamalansya, naglalaba. Service, oh. Di ba? Naglalampaso. Oo. Yun ang kanyang love language eh. Feel niya, love na love siya pag nakikita niya yung kanyang asawa ang naglilingkod. Di ba, ano? Hari nawa, di po ba, ano? Yung fifth language of love is word of affirmation. Word of affirmation. Feel mo na love ka pag pinupuri ka, di ba? Di ba yung kahit anong lutuin mo, masarap, di ba yung sarap, di ba? Di ba yung kahit, di ba yung ay, ang sarap ng sinigang. Sabi niya sa misis niya, sabi niya, wag mo kainin yan, panis na yan. Ha? Ganun talaga buhay mag-asawa, di ba? No? Ganun talaga buhay mag-asawa. Totoo ito. Totoo ito. What are your love language? Kahit gaano ka kamahal ng asawa mo, pag ang kanyang ginagawa ay hindi yun ang love language mo, hindi mo na-appreciate. Kahit gaano ka kamahal ng Diyos, pero hindi yan ang love language mo, feel mo hindi ka love ni Lord. Why? Because you want the world to live according to your world. Di ba, no? Isipin mo, ha? Yung talagang pagod na ang mister mo, kalilingkod sa iyo. Hindi ka pa rin masaya. Bakit? Kasi ang gusto mo lang regalo, di ba? No? Ano ngayon? Di ba? Darling, ako ang naglaba. Ano ngayon? Di ba? Ako nagluto. Ano ngayon? Di ba? Kasi gusto mo, di ba? Regalo, di ba? Di ba? Niregaluhan ka. Siyempre, ang pinakamalaking regalo, cash, di po ba, no? Cash. Diba? Bait talaga ng asawa ko. Napapanood niyo ba yon? Yung kanyang asawa, tulog ng tulog. Minumura niya, tulog ka ng tulog yan. Pinalo niya ng unan. Tapos, pagkuha niya ng kumot, ang daming pera. Sige, matulog ka na lang. Yun ang love language eh. Di ba? Nagbabago tayo. Hindi lang tayo particular. Ano pa? Ano pang ibig kong pagtuunan ng pansin sa gabing ito? May I ask husbands and wives to stand? Husbands and wives. Oh, tabihan mo ang mga asawa mo. Oh, grabe. Hindi mo man lang sunduin. Tabihan mo ang mga asawa mo. Ganun yung asawa niyo katabi niyo, ha? Oo.
Nasa Sinobo? Sinobo pa mo din ang homily ngayon? Sa Sinobo. Nasa Sinobo? Nakatulog yun. Nag-attendance check naman si Father. Bibigyan ko sana ng pagkakataon makabawi. Na-booking tuloy. May ask husband and wife to face each other. Face each other. Serious ako ha, serious. Father, don't say bad words. Nasa misa tayo. Tama-tama, nasa gitna na tayo ng pilgrimage, no? Yung mga kasama natin sa kabilang hotel, gawin nyo ito, ha? Now, pakihawakin ang kamay. Unang-una ramdam ninyo, hindi na yan yung kamay na hinawakan nyo noon, no? Oo. Matigas na. Oo. Hindi ko alam kung sino may kasalanan, di ba ba? Alam niya na pala. Oh. I want the husband to complete the sentence. Kalimutan niyo muna yung iba na pa. Husbands, kindly complete the sentence. Tell your wife, I thank you for. You complete the sentence. Huwag yung I thank you for all, ha? I thank you for specific. Tell your wife. Don't look at me. Or accepting. Grabe naman. Huwag naman. Shh. Doc Maning, tapos ka na? Tapos na. Sabi ko po, I thank you for learning to cook. Alam mo na, love language yung Doc Maning. Pagkain. Oo. Kaya ganito na nalakad eh. Oo. Now, the wife tell the husband, I thank you for. Shh, shh, shh. Ba't bingi? Nalakas po ba, Father? Hindi. Huwag- Kayo, dapat basta madinig ng asawa. Ano po? Nadinig, oo. Okay na? Ito na. Abay, 10 ito, 10. Second, husband, tell your wife the first thing that comes to your mind. Ah? Pwede nyo ibulong. Ano pa? Pwede ibulong. Oh. I'm sorry for. Parang hindi naniniwala sa Tita Omi. Hindi naman marinig. Huwag kayo mga ngatuwiran, ha? I'm sorry for. May naalala kayo? Na dinamdam ng inyong asawa? Hindi lang kahapon, ha? Matagal na. Okay? Yan. I'm sorry for. Now the wife tells the husband, I'm sorry for.
Oh, ano ba yan? May bawi pa eh. Father, ang sinabi, madami kasi. Bibigyan na namin kayo ng notebook sa kabuti. Okay na? Father, walang masabi si Lee. Ay, mag-sorry. Madami. Oh, dami. Pwede naman ituloy mamaya. Pwede ituloy. I'm just giving you an idea. Ano pa? Because, seriously, maraming sugat ang naiiwan kasi we take them for granted. We take them for granted. Ano pa? Pagka minsan, hindi naman kailangan mag-sorry, di ba? No? Naintindihan mo naman eh. Kaya lang, iba pa rin yung sinabi mong, I'm sorry. Di ba? Iba pa rin yung salamat. Ano pa? Now, I want the husband to tell your wife, I love you. Okay na? Hindi pa tapos. Sagutin mo, wife, I'm sorry. Ha? Di ba? I want you to understand this. I love you. Sasagutin ka ng, I'm sorry. Why? Because wives are humble enough to say, I'm sorry. I was not able to recompense the love. Now, I want the wife to tell your husband, I love you. I love you. Mahirap yung bingi, tapos love language. Words of affirmation na. Nasabi na. Oh. I love you. Sagutin mo, I'm sorry. Yan. Now, may I ask you to embrace each other. Huwag mong bibitawan. May I ask those who are seated to stretch forth your hands towards them. Panginoon, idinudulog po namin sa iyo itong aming mga kapatid. Kilala mo sila. Nasaksihan mo ang kanilang mga tawanan, mga pagluha, kabiguan at tagumpay. Nasaksihan mo, Panginoon, ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga anak. Walang nalilihim sa iyo, Panginoon, sa kanilang mga kahapon. Kung ano man po ang sugat, sakit, sama ng loob, dala ng pagkakamali o pagkukulang ng sino man, nawa po ay merong paghilom sa mga sugat na ito. Merong pagpapatawad, merong paghingi ng tawad, may pagtalikod sa pagkakamali, may pagbabagong buhay, may kababaang loob, may panibagong pagmamahal. Panginoon, hindi na namin mababago ang aming kahapon.
Ngunit pwede kami magsimula muli. Panibaguhin mo po ang kanilang relasyon tungo sa buhay na ninanais mo para sa kanila at para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man sa kanilang may karamdaman, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagkaluban mo ng kagalingan. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang mga iniisip at ginagawa, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang mga negosyo. Panginoon, kung meron man sila pinagdadaan ng suliranin o problema sa kasalukuyan, tuwangan mo sila. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, nawa po sa pilgrimage na ito, regaluhan mo sila. Kung ano man ang mga pangarap sa simula ng araw ng kanilang kasal, kung meron mang hindi natutupad, nawa po'y matupad po ito. Kayo na po ang magregalo. Sorpresahin mo po itong iyong mga anak. Hindi mo napigil ang pagluha, pero pinunasan mo ang kanilang mga luha. Dagdagan mo po ang kanilang mga ngiti. Nawa po, Panginoon, dagdagan mo ang kanilang mga panahon sa bawat isa, panahon ng pagmamahalan. Nawa po, makita nila ang supling ng kanilang mga supling. At makita nila ang kaganapan ng kanilang mga pangarap. Panginoon, hindi mo sila pinagsanggalang sa hirap at pagluha. Dahil sadyang ang iyong biyaya ay higit sa mga ito. Kung ano man po ang kailang mga panalangin at pagdulog, Panginoon, kami bilang isang sambayanan, itinataas namin sila sa inyo. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose. Pagpalain mo po ang mga mag-asawang ito. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Kiss. Ano ba yan? Palakpakan natin sila. I would encourage the husband and wife, if not tonight, in the coming days, you talk about your love language. Ano po? Baka kasi ang dami ng ginawa ng mister mo, hindi mo na-appreciate kasi hindi yun ang love language mo. Diba, ano? Binilan na niya lahat. Ay, hindi mo pala love language ang gifts, no? So, maraming ganon eh. Yung mga wala dito yung asawa, po, kasi hindi nyo siguro, baka love language, iba, di ba? Kasi, mahirap naman mag-judge. Di ba yung pag quality time, kahit saan magpunta yung asawa, sinusundan eh. Quality time. Pero pag halimbawa ang love language ay gifts, kahit saan magpunta yan, regaluhan ba lang, pwede na, no? O kaya kahit saan magpunta yan, tawagan mo lang, darling, miss you so much. Diba? Kahit katabi yung barkada, no? You know your love language. You know your love language. For husbands and wives na wala dito, ano po, yung kapartner, also think about this. What are the things you are grateful about? What are the things you think your spouse
was hurt because of you, take time to say, I'm sorry. Ano po? And hopefully, we are able to understand that love is not an emotion. Love is not an emotion, but a decision. A decision. I just learned this, that people celebrating their wedding anniversary, golden wedding anniversary, not because the husband is sweet or the wife is sweet, not because they are rich, not because they have not committed mistake. Ang sekreto lang, mapagpatawad. Ano? At hindi ho ba nagkamali yan? Ako, Father, ang dami niyang mali. O, ba't buhay pa ka ngayon? Pinatawad ko. Yun lang talaga siguro ang sekreto, no? Pinatawad mo. Wala akong asawa eh. Hindi pa ba, no? So, hindi ko alam. So, yung mga dalaga at binata, if your parents are still alive, pray for them. Pray for them. Ano pa? Please pray for your parents. Ano pa? Pray for your parents. Ang love language ng nanay pala namin, regalo. Oh, regalo. Hindi na intindihan wala pa yung libro na 5 languages of love noon eh. So hindi nabasa ng tatay ko. Regalo. Ba't namin nalaman na regalo? Kasi may dementia na eh. Pero pag binagyan mo ng 2,000, naalala ko eh. Oo, talaga nga. Pag si mama. So, malay nyo. Kayo din, di po ba? No? Well, accept the humanity. Accept the humanity. And be open to the surprises of Jesus. Ano pa? By the way, husbands and wives, be assured you will be surprised. You will be surprised. I do not know what kind of surprises. I know you will be blessed. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.